wag lang ang ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tumugon po sa kanyang pong mga instructions. Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man? Kaugnay ng motive at intention ng nagbanta. Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon. Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta. Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security. Sapagkat nakikita po natin na is creating chaos, nagkakaroon po ng kabuluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa seguridad po ng ating Pangulo. Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa 5 batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente. Your Honor, maybe not a question. Allow the counsel to finish. She's not I laid finished. the basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Objection on the use of the word banta, Your Honor. Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at the time. Witness may answer. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kabuluhan sa pamamagitan po doon lamang po sa social media. Kita natin, meron po mga panahon na natin pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron po mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na meron nagkakasa ng baril at ang arrested po ay isang bala lang to sa ulo ng Presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force? Kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo. Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman kung mayroon man kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker? Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating po sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy ito sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayan nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest? Ang ibig sabihin po nito, itong mga tao ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po siya tinatawag na persons of interest.
hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap, gaya ng aking pong sinabi. Kaugnay ba rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest? Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo? Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin po katatayuan bilang NBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito. Sa barangay ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po sa pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang ng mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng Presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man, bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwede i-disclose o isa-publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo? Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una po mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat paring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, eh, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Executive Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo maraming dahilan kung bakit hindi mo pwede i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of looban yun, no? interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito yung institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano yung mga... It is recognized, Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead counsel winds up. I'm about to conclude. As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel? Okay, Your Honor. Counsel may proceed. Witness may answer. Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina? Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap. Kaugnay po sa ating issue pinag-uusapan. Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita? Kasama na po ito. Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man, Objection, Your Honor. kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. I have no further question, Your Honor.
If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilinis. Bibi Sara Duterte impeachment trial at GCA Rich This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wala nang pag-init. Sorry. Hams pala ito. Dapat po sa inyo. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produktong Champion. Dapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng sa sakit ng ulo o lagnat dito na sa Magaling Magpagaling. Bio Jesse. Number 1. Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Mura sa Magaling Magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brands ng inyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unil ang quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult. Na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel ng inyong lingkod. Paalam po. So, Ateneo to ano yan, dito yan sa may bandang Manggahan. Kung mga